So hello no, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa ating pananampalataya sa ating Panginoon no. Dito sa atin no, hindi lang sa mga tao no na mga ungodly or mga non-religious people no na ikinahiya nila ang Panginoon. Even sa mga Kristiyano mismo ng mga tao no, na naglilingkod sa Panginoon no, na makikita natin sila no na banal sa loob mismo ng simbahan, pero pagdating sa labas na paglabas yung iba niyan is hindi talaga tapat sa ating Panginoon at minsan kinakahiya nila ang ating Panginoon no. So gusto ko malaman nyo no na wag po sana nating ikahiya ang ating Panginoon, kasi darating talaga yung araw ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang magliligtas sa atin sa kaparusahan talaga na sasapitin na bawat tao na siyang hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. Kundi magiging sana tayo no na magiging aral tayo sa ibang tao no na tayo ay naglilingkod sa Panginoon no na upang ipadala rin sa kanila ang mensahe ng Diyos. Kumbaga sinabi dito sa kasulatan ng ating Panginoon Jesucristo, di ba no, na you are the light of the world no. Tayo ang liwanag sa mundong ito. So kung tayo ang liwanag doon sa mga tao na nananatili sa kadiliman, kumbaga yung ilaw dala natin, i-share natin doon sa mga taong nasa dilim upang sila ay maliliwanagan din. Kasi anong gagawin mo kung ikaw lang siyang maliliwanagan kung hindi mo i-share doon sa mga tao no, na nangangailangan din ng liwanag, na naglalakad sa liwanag na hindi mo alam or kahit alam mo pa na ang kanilang patutunguhan ay kabagsakan talaga sa kamatayan. So kung ikaw ay may dalang liwanag, i-share mo sa kanila ang liwanag upang kayo ay makadaan no, sa tamang daan patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi Jesus Christ is the only way to the Father. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang siyang tanging daan patungo sa Ama at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So i-share natin yung liwanag no, ang ating pananampalataya doon sa ating Panginoong Jesucristo, doon sa ating mga kapwa-tao. So wag niyo pong ikahiya, kasi marami silang mga tao dito no, ng mga Kristiyano no, na kinakahiya nila ang Panginoon no, na hindi sila proud. Minsan magdadalawang isip pa sila banggitin ang pangalan ng Diyos no, magdadalawang isip kahit sabihin pa na sa awa ng Panginoon. So mga tao magdadalawang isip din no, na mabanggit nila no, na ang Panginoon, kasi nga nahihiya sila, kasi takot nga sila bulihin ng mga tao or pagtatawanan ng mga tao. Alam nyo, kasi ganito kasi yan, ang mga tao na siyang tatawa sa inyo, ng mga tao naglilingkod sa Diyos, yan yung mga tao ni Satanas na siyang ahatak sa inyo, na kayo ay naninirahan na sa liwanag, hihilain kayo patungo sa kadiliman at papatayin ang liwanag na nasa sa inyo, at kayo ay mamumuhay na tulad nila na nasa kadiliman. At alam naman natin kung ano ang mangyayari sa bawat tao na namumuhay sa kadiliman, kung saan patungo ang mga tao or ano ang kahihinatnan ng mga tao na namumuhay sa kadiliman, sa mga tao hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. So mag-ingat po tayo no, sa bawat hakbang na ating ginagawa, sa bawat hakbang na ating tinatahak. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi natin alam, maaari ngayon malakas ka pa, kinabukasan namamatay ka na, haharap ka sa Panginoon. Paano kung ang Panginoon wala sa puso mo? There is no loyalty in you, in your heart no. Wala ang Panginoon sa iyong puso pagdating ng araw. Kasi nga dito sa mundong ito is marami talagang mga tao no, na naglilingkod sa Diyos, sumasamba sa Diyos, pumupuri sa Diyos, kumakanta sa Diyos, umaawit sa Diyos ng mga papuri sa loob ng simbahan, pero inwardly, sa loob ng kanilang bawat puso, alam ng Diyos at hindi tayo makakatakas sa kanyang paghuhukom. Marami sa atin na hindi tapat sa ating Panginoon. Nagiging mapagkumbaba lang tayo tuwing naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Pero sa paglabas natin, balik tayo sa ating mga gawain. Chismis, paninira sa kapwa, o anuman. So ito ba yung mga bagay na kinalulugdan ng ating Panginoon para sa Kanya na ating gagawin? Hindi ito. So mag-ingat po tayo no, sa ating mga ginagawa, kasi
ang buhay natin dito sa mundong ito ay hindi lamang sa pagkain at pag-inom o trabaho or magkaroon ka ng bahay, negosyo, or yayaman ka, successful ka sa mga business or anuman. Hindi talaga dyan. Wala diyan nakabase ang totoong buhay ng tao. Ang totoong buhay ng tao nakabase talaga sa paglilingkod sa ating Panginoon, kung paano natin siya kinikilala, paano natin siya pinaglilingkuran, kasi ginawa tayo ng Panginoon, ginawa ng Diyos ang tao hindi para maparusahan, kundi para sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kaharian. Doon sa kanyang kaharian, ang lahat doon ay handa na sa pagbalik ng kanyang mga alagad at lingkod, ng mga taong banal. Pero yung mga tao hindi talaga ready or handa dahil nga sa kasalanan na gumagapo sa bawat isa sa atin. Mga kasalanan na siyang kumakapit sa atin at gumagapos, na siyang dahilan upang tayo ay hindi makaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, kundi patungo sa kaparusahan. So mag-ingat po tayo, no? So hanggang doon lang, no? Maraming salamat. God bless you, Lord.